rocking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, eto, sobrang fresh overload. Charot. So, masaya lang kasi syempre nakapamasyal kami ni No, miski papano, nakakatuwa kasi ayun, nakapanood kami ng sine. Actually, noon last week din, nanood din kami ng sine. So, ngayon, nanood ulit kami ng sine. Masaya talaga, no, kapag nanonood ng sine. Kaya lang may kamahalan, nakakaloka. Dati nga, kapag bumili ka pa ng popcorn, alam nyo ba yung popcorn, mas mahal pa sa ticket na binili namin. Ang ticket dito is 250 baht ang ticket ng isang sine. So, equivalent siya siguro ng mga 400 or na mga 350 pesos, ganun. And then, yung popcorn dito, nakakaloka. So, 300 to 350. May popcorn yun, saka unlimited yung Coke. So, nakakaloka kasi parang umaabot siya na 500. O, diba? So, mas mahal pa siya sa ticket. Popcorn, mura lang naman ang popcorn, diba? So, nakakaloka. Hindi ko alam kung bakit ganun kamahal yung popcorn dito. Anyway, ang importante ay na-enjoy mo, na-relax ka, kasi syempre iba pa rin kapag nakakapanood ka ng TV. Ang pinanood namin, Aquaman. Maganda pala yung istorya niya. Kasi ayoko lang yung mga bakbakan, pero na-enjoy ko siya in fairness. Saka may good naman akong napulot doon sa movie na pinanood ko. So sana panoorin nyo rin yung Aquaman. Maganda siya, promise. So yon. At eto nga, syempre ang chika natin today ay about Michelle D pa din. Si Michelle D, malapit na matapos yung reigning niya dito sa Miss Universe Philippines at nakikita naman natin na unti-unti na talaga naglalabasan yung mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Marami tayo naririnig na sasali na front runner, marami tayo sasali ng mga talagang masasabi mo mga batikan talaga pagdating sa entablado. Tapos meron din mga sasali na mga baguhan at may mga maiingay na pangalan. Ngayon pa lang matutunog kasi nakita natin yung performance nila diyan sa At ngayon din may mga pinag-uusapan din na pasok sa listahan ang no age limit. Na ayan, medyo talagang malaki yung diskusyon dyan sa no age limit. Hindi pa nga tayo nakaka-move on doon sa married woman at nandito na tayo ulit sa no age limit. So sana hinay-hinay lang Miss Universe kasi medyo nakakaloka na yung mga ganap ninyo. Baka sa susunod meron na naman kayo sasali. So anyway, at the end of the story, syempre pinapanood pa rin natin ang Miss Universe kasi Miss Universe siya, di ba? Saka inaabangan talaga natin yung Miss Universe Philippines kasi ang kandidata natin dyan from the Philippines na ilalaban natin sa Mexico. Sino kaya, no? So, eto nga, ang usapan dito, syempre si Michelle D, na sobrang dami natin naririnig na, na chika about Michelle D, yung mga, tawag dito, achievement mula sa iba't ibang mga municipality, may mga courtesy call siya doon, tapos maraming ganap si Michelle D, talagang kaliwaan. At nabigyan din siya ng motorcade parade dito sa sa SM, 'di ba? Sa nung dumating siya. So marami. Pero ang nakakaloka pala, nagko-complain yung mga iba na taga Makati mismo. Ang ipiniresent kasi ni Michelle D dito sa Miss Universe Philippines ng twice sa Miss Universe Philippines. As in, wala palang nakuha daw na tulong itong si Michelle D dito sa Miss Universe Philippines. And then, hindi man lang daw bigyan ng kahit konting, alam mo yon, recognition. Ayun yung nakakaloka, na hindi siya nabigyan ng kahit konting recognition. Tapos, oo nga, no? So, naging Miss Makati nga si Michelle D, naalala ko. And then, nakakalungkot kung totoo to, ha. Hindi ko to confirm sa inyo, pero sa mga nababalitaan ko, sa mga nababasa ko, naloka ako kung hindi siya nabigyan ng Makati. Bakit hindi siya nabigyan ng Makati? Yung tulong siguro noong lumalaban siya sa pageant, hindi naman na importante yung kasi alam naman natin si Michelle D, afford naman niya talaga na gastusan yung sarili niya sa pageant. Kumbaga, hindi niya kailangan siguro ng mga tulong na from ganito, from ganyan. Kasi
meron siya sarili. Pero kung ang gobyerno ng alba yung government ng Makati ay talagang willing talaga na sumuport sa kandidata ng Makati dito sa Miss Universe Philippines, ay magkukusa yon. Kaya lang kasi hindi natin alam yung accredited partner ba ay connected ba talaga doon sa ano. So, hindi natin alam eh. Kaya medyo mahirap. So, ako, para sa akin, hindi ko naman nakikita na kailangan ng tulong talaga ni Michelle D mula sa gobyerno para sa kanyang laban. Ang kailangan lang siguro, bigyan lang ng recognition. Ayun lang. Kasi hindi naman na manggagaling yan kay Michelle D. Kung ipapatao siya, parang courtesy call ng mga ibang mga lalawigan, pinapatao siya, dapat ang Makati din. Dapat bigyan siya ng kahit konting honor, ganon. Kasi sa ipinakita naman ni Michelle D sa Miss Universe Philippines, inilaban niya ng bonggang-bongga ang Makati ng 2 beses. Una sa tawag dito, nag-first runner-up ang Makati. Pangalawa, nag-title. So, di ba, hawak nila ang Miss Universe Philippines crown. At na-promote ng bonggang-bongga ni Michelle D ang Makati talaga dito sa Miss Universe. So, sana ganun din sana yung return sa kanya. Kumbaga parang sana nabigyan siya ng kahit konting parade sa Ayala, o yung ganon. Pa-motorcade, yung ganon. Para bilang pagpapasalamat din na na-promote niya ang Makati, nabigyan niya ang pagpapahalaga ang Makati. So, yun lang yung akin ha. So, kung ayaw naman, wala tayong magagawa. Pero dapat talaga may courtesy call siya sa Makati. Kasi kung sa ibang lalawigan nabigyan siya, edi dapat bigyan din siya ng Makati. Ayun dapat yung unang-una. So, ano ba? Napabayaan ba? Or hindi lang talaga napapansin? O wala bang ganap? Or talagang busy lang, mga ganon. So, baka naman meron. Hindi lang pa nabibigyan ng tamang schedule. Pero kasi patapos na yung raining niya eh. So, magkakaroon na naman ng bagong Miss Makati. So, sana, ayun, mabigyan siya ng panahon at mabigyan siyang pansin. Kasi, napaka-importante talaga na yung mga ganitong bagay. Kasi, kahit ano pa man ang sabihin natin, ay dala-dala ni Michelle D ang pangalan ng Makati sa kanyang journey dito sa Miss Universe Philippines, and then nadala pa siya sa Miss Universe. Kumbaga, parang ang Makati ay isa sa mga talagang highlights dyan eh. Kumbaga, parang bukod doon sa Philippines, from Makati ang pambato natin sa Miss Universe. Kumbaga, dapat proud sila doon. So, yun. So, hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyayari at hindi ko alam kung connected ba talaga si Michelle D dito sa asosasyon o sa gobyerno, yung kanyang accredited partner. So, hindi ko alam kung bakit wala at hindi siya nabigyan ng ganitong pabuya or ganitong pag-welcome or honor sa nagawa niyang achievement para sa Makati. So I hope na mapansin ng Makati at mabigyan ng Makati ng halaga ang mga ipinakita ni Michelle D nung lumaban siya sa Miss Universe Philippines. Ang ganda kaya ng laban ni Michelle D noon. Saka grabe yung pag-promote niya sa Makati. Sobrang panalo, di ba? So doon pa lang na commercial na ang Makati at sa bagay, kung tutuusin, hindi naman kailangan din ng Makati. Pero, sa ginawa ni Michelle D, talagang dapat talaga. Kasi, bigyan siya ng pagpapahalaga. Kasi, proud nila yon, di ba? So, yung pride nila yon, oo. So, yun yung importante doon. Na parang isa sa mga babae sa Makati ang naging strongest sa Miss Universe at nakuha ang corona. At hindi lang once, twice, di ba? So, yan. So, tingnan natin kung ano yung mabibigyan ng action ng Makati kay Michelle D. Kung mabibigyan ba siya ng parade, o mabibigyan ba siya ng courtesy call, or may mga eksena ba sa mga darating na panahon bago siya magputong ng corona ng Miss Universe Philippines sa susunod na mga buwan, di ba? Kasi parang ilang buwan na lang konting panahon na lang. So, tawag dito, magbibigay na siya ng corona. Sana naman, mabigyan din siya ng pansin ng, asosasyon na kung sino man ang gumagalaw dito sa Makati. So, siguro busy lang yung mga, yung mga dapat gumawa niyan. So, but, kailangan, di ba? So, kung meron kayong isang babae na ganito kagaling at ganito kagrabe,
at pinag-uusapan ng bonggang-bongga, dapat maging proud kayo dyan. At kasi pride ninyo yon, di ba? So, pride ng Makati yan. So, bihira kaya manalo ang Makati sa mga iba pang mga pageant. So, yung mga ganitong pagkakataon, hindi na pinapalagpas yan, di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin? Tingin ba ninyo, dapat nga ba bigyan ng courtesy call si Michelle D ng Makati? At dapat nga ba siyang iparada ng Makati dahil sa nagawa at ipakita ni Michelle Ding karangalan para sa Makati dito sa Miss Universe Philippines. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa hindi pa nakaka-subscribe dito sa Samsam TV, subscribe na. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.